Okay, magandang hapon, panibagong paksa ang ating gagawin ngayong hapon. May isang series na ang ating bubuksan. Nabanggit ko na ito sa mga previous kong video na ginagawa ko pa lang. Ang pamagat po natin may kinalaman sa abomination of desolation. Ibibigay ko po sa inyo ang background bago natin gagawin ito. Sa series na ito, 5 topic po ito. At sa mga manunood sa future nating video, unahin ninyong papanoorin ang video 1, video 2, 3, 4, 5, no? Para maintindihan ninyo ang buong larawan. Kasi napakagandang paksa po ang ating tatalakayin. Hindi po ninyo makukuha ang buong mensahe ng Panginoon hanggat hindi ninyo umpisahan sa pinakauna. Kasi magandang mensahe po ang iniwan ni Jesus sa Mateo 24. Bago tayo magpasimula, no, imbitahan ko kayo sa isang panalangin. Tayo po'y manalangin sa hapon pong ito. Dakila naming Diyos, marami pong salamat, Amang Banal, na muli mong binuksan ang inyong banal na gawain sa himpapawid sa internet. Umaasa kami na inyong gabayan ito, inyong pangungunahan, sapagkat pangako namin ito sa mga tagapanood namin. At nakikita ko rin, Panginoon, napakalagang mensahe po ito para sa inyong bayan. At ididikit ko ito, Panginoon, para sa mga manunood. At umaasa kami na inyo itong pagpabasbasan, pagpapalain na maraming makikinabang nito. Panginoon, maraming salamat sa patuloy mong paggamit sa amin. Naway bubuksan ninyo ang gawaing ito na magiging tuloy-tuloy muli. Pagpapalain ng inyong gawain na aming gagawin at umaasa kami na inyong pagpapalain din ang lahat naming mga viewers. Salamat, Ama, sa pagdinig mo sa aming dalangin. Salamat sa inyong pagpapala at aming pinapanalangin ang gabay ng inyong banal na espiritu, sapagkat kung wala ang inyong basbas mula sa inyong banal na espiritu, hindi namin ito magagawa. Salamat, Ama, sa pagdinig mo sa aming dalangin. Ito po ay aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So, ito po yung ating pamagat, may kinalaman sa abomination of desolation. Ano pong ibig sabihin nito? Kaya nga, dadako po tayo sa pag-aaral sa part 1. Mayroon pa itong part 2, part 3, 4, 5. No? At kung mayroon pa tayong magagawang part 6, mas maganda. No? Pero bawat isa atin po itong titingnan mula sa Biblia, mula sa Old Testament hanggang sa New Testament, kasi napakahalaga po nito. So mayroon pong tanong, no? What is abomination of desolation? At saan ito binabanggit ng ating Panginoong Hesus? No? Napakahalaga po itong pag-aaral na ating gagawin, may kinalaman sa abomination of desolation, sapagkat binanggit po ito ng ating Panginoon sa bundok ng mga olibo. Tandaan natin, ang mensahe ng Panginoon sa bundok ng Olibo is a prophetic time. No? Hindi pa nangyayari. At ang mga pangyayari na kanyang binabanggit sa Mateo 24, dual fulfillment po yun. Nangyayari sa 70 AD sapagkat nagkakaroon ng desolation sa 70 AD, pero mauulit ito sa huling kapanahunan. No? At ano yung matutunan mamaya? No? Saan ba natin mababasa ang abomination of desolation na binabanggit ni Jesus Christ? Mababasa po natin sa Mateo 24, 15 to 15, no? At kapag ating babasahin ito, therefore, when you see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet, standing in the holy place, whosoever read, let him understand. Then let those who are in Judea flee to the mountain. Now, ano po ang binabanggit dito ng Panginoon? Nagbigay po siya ng babala. Sabi niya dito, kapag makita ninyo ang kasuklam-suklam na paninira na binabanggit ni Propeta Daniel, ginagamit niya ang writing of the prophet, no, sa Old Testament ni Propeta Daniel. Mayroong binabanggit si Daniel na abomination of desolation, ginamit ni Jesus Christ. No? Sabi niyo, when you see, kapag makikita ninyo ang abomination of desolation, kasi itong abomination of desolation pertaining to the prophetic part sa Biblia na kailangan matupad. Ano ang sinasabi ni Daniel? Matupad sa kapanahunan natin. No? Kaya nga sabi niya dito,
when you see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet, standing in the holy place. Nakatayo daw siya sa dakong banal. No? At sino mang nakabasa ay kailang unawain niya. No? Then, those who are in Judea flee to the mountain. Anong ibig sabihin ni Jesus dito? Kapag makikita natin ang binabanggit ng propeta, ito na yung panahon na tatakas na tayo sa kabundukan. Kasi ito na yung, hindi na ito panahon ng pangangaral, panahon na po ito ng desolation. Dalawa po ang ating pag-aralan ngayong hapon, abomination at saka desolation. Kailangan natin itong maintindihan. No? Isa-isahin natin ito mamaya. At hindi lang ang Mateo 24, mayroon din pong sulat si Marcos dito. At sa sulat ni Marcos, mababasa natin sa chapter 13, verse 14. Ito si Jesus din po dito ang may sabi sa tala ni Marcos, But when you shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet, standing where it ought not, let him that readeth understand. Then let them that be in Judea flee to the mountain. So, mayroong linaw na idinagdag si Marcos sa kanyang tala. Sapagkat kapag makikita daw ninyo, no, when ye shall see the abomination of desolation, sabi ni Jesus, spoken of by Daniel the prophet, standing where it ought not. No? Kapag dumating na ang panahon ng desolation at mayroong nakatayo sa hindi dapat niyang tatayuan, no? Ano bang ibig sabihin nito? Kapag dumating kasi ang desolation, yun yung panahon na ang bayan ng Diyos lulusubin ng kanyang mga kaaway upang patayin. No? Kakaiba, hindi dapat tatayo ang kaaway ng Diyos sa lugar kung saan naroroon ang kanyang bayan, pero ito'y mangyayari dahil sa abomination na ginagawa ng kanyang bayan. Bago ang panahon ng desolation, mayroon munang abomination. Yan ang mensahe na gustong iparating sa atin ni Jesus Christ. No? Kaya, minsan, ang bayan ng Diyos, hindi lang sa New Testament, pati sa Old Testament, lulusobin ng kanyang kaaway at ang proteksyon ng Diyos aalisin sa kanila at ibibigay sila sa kamay ng kanilang mga kaaway dahil sa isang kadahilanan, ginawa ng kanyang bayan ang abomination. At dahil sa abomination na kanilang ginawa, ibibigay, alisin ng Panginoon ang kanyang proteksyon sa kanyang bayan at sila'y pahintulutang matalo sa kanilang mga kaaway, magiging alipin. So atin po itong pag-aralan sapagkat sa aklat ni Daniel nakasulat po ito. At atin po itong isa-isahin kasi napakahalaga po nito sapagkat sabi ni Jesus, kapag makikita ninyo ang kasuklam-suklam na paninira na binabanggit ni Propeta Daniel, kailangan unawain ng bumabasa. At sabi niya dito, then let them that be in Judea, sino mang nakatira sa Judea, kailangan tatakas na sila sa kabundukan. Binanggit ito ng Panginoon, no, sa bundok ng mga olibo kasi sa aklat ni Daniel, mayroon pong 3 na abomination of desolation. Mamaya ipapaliwanag ko yan. Sa verse 14, anong sabi ng Panginoon? Ngunit pagkakita ninyo, dito tayo sa Tagalogin natin. Ngunit pagkakita ninyo sa kasuklam-suklam na paninira na nakatayo sa dakong hindi dapat lalagyan, unawain ng bumabasa kung magkagayoy magsiltakas sa mga bundok ang nasa Judea at nasa bubungan ay huwag nang bababa upang pumasok upang maglabas ng anuman sa kanyang bahay. At ang nasa bukid, huwag nang magbalik upang kukuha ng kanyang balabal. So mapapansin ninyo ito, pagkapag dumating ang abomination of desolation, that is the time of persecution. Binabanggit ko kanina ang Mateo 24 at saka Marcos 13, dual fulfillment po ito. Binabanggit ito ng Panginoon sa 31 AD na pupulpil sa kapanahunan ng mga alagad sa 70 AD. Paano nangyayari ang binabanggit ni Jesus Christ na desolation, yung abomination of desolation. No? Kaya tungayan ninyo ako kasi isa-isahin natin ito. No? At
Kapag ating titingnan ang tala ni Daniel, no? Kasi sabi niya, kapag makikita ninyo ang binabanggit ni Propeta Daniel, may kinalaman sa abomination of desolation, kailangan unawain ng bumabasa. Tiningnan ko sa aklat ni Daniel, ilang bisis binanggit ni Daniel ang may kinalaman sa abomination of desolation, at mayroon pong 3, no? Ang unang talata ay ito, no? Daniel 9:27, ang desolation nangyayari sa 70 AD. At itong desolation na ito may kinalaman sa fall of Jerusalem. Diba? Dati ang Israel bayan ng Diyos, at nang itinakwil nila ang ating Panginoong Hesus, no? Ay inalis sa kanila ang kaharian ng Diyos at ibibigay ito sa bansang nagbubunga. Pero binigyan pa rin sila ng Panginoon ng 40 years. At sa 70 AD, nangyayari ang desolation sa Israel. Lumusob ang mga Romano, sinunog ang kanilang templo. At ang mga Israelita mula 70 AD nangangalat na sa iba't ibang bansa sa buong mundo. At alam niyo kung kailan lang sila nakabalik as a nation, 1948. Yun lang, after 2,000 years, no? Nagiging bansa sila uli, 1948 lang. No? Kaya nga, ang binabanggit ito ni Jesus sa Matthew 24, no? Ay nagbigay siya ng babala sa kanyang mga alagad na kapag mangyayari itong binabanggit ni Propeta Daniel, kailangan tataka sila sa kabundukan kasi panahon na po yan ng desolation. No? Kasi bakit nagkakaroon ng desolation? Kasi gumawa sila ng abomination. At ang mensaheng ito, particular ito sa bayan ng Diyos. Kasi bagamat mayroong bayan ang Panginoon, at kapag hindi nila gagawin ang kanilang tungkulin at gawain, ay mayroon silang pananagutan. At kapag sila bayan ng Diyos, gumawa sila ng mga abominable things, no? Gumawa sila ng kasuklam-suklam na kasalanan sa harapan ng Panginoon, dadarating ang Panginoon na idudisulit niya ang kanyang bayan, no? Wawasakin niya ang kanyang bayan. Kaya nga, bago ang pagkawasak, mayroon mo ng kasuklam-suklam na gagawin ang kanyang bayan. At kapag gagawin ng kanyang bayan ang kasuklam-suklam na mga bagay, darating ang paninira, no? Kapag kasuklam-suklam, kaya nga ang tawag niyan, abomination of desolation, kasuklam-suklam na paninira. Kasi sisirain ng Panginoon ang kanyang chosen people, no? At atin itong pag-aralan, sapagkat sa ating pag-aaral dito, hindi ibig sabihin bayan na tayo ng Panginoon. We are in the safest ground. We are standing on the holy ground. No, hindi po ganon. Kapag hindi tayo tapat kung saan tayo nakatayo, mayroon pong ipapagawa ang Panginoon kung bakit niya tayo pinili. At kapag hindi natin gagawin ang ating tungkulin at gawain, pananagutan, lalo na kapag gumagawa tayo ng mga kasuklam-suklam sa harapan ng Panginoon, ay gagawin niya ang paninira, no? Kaya nga mayroong tinatawag na kasuklam-suklam na paninira. At ikalawa na, no, Daniel 11:31, no? May mga timeline ito. Maintindihan ninyo itong mga timeline. Bawat abomination of desolation sa aklat ng Daniel, mayroon siyang timeline. Mayroong period of the beginning and the period of ending, no? At mapapansin ninyo ang nangyayari sa 70 AD, ang 1131 nangyayari sa 538, ginawa ang kasuklam-suklam na paninira sa pamamagitan ng maliit na sungay, no? At ang 1211, kaya nga tatlo po itong talata sa aklat ng Daniel. Kasi sa prophecy sa aklat ng Daniel, tatlo pong magkakaibang abomination of desolation, no? At kung ating pag-aralan ang buong aklat ni Daniel, dapat 4 yan na abomination of desolation. Yung unang abomination of desolation sa chapter 1, sa panahon ni Nabucodonosor, nang lumusob ang Babylonia, ginawa silang captive, dinala sa Babylonia sa pamamagitan ni Nabucodonosor. Yun yung first abomination na nangyayari sa Israel, no? Ikalawang abomination na mangyayari sa Israel ay ang 927, no?
Kaya nga, 3 na lang ang sinulat ni Daniel sa panahon ni Jesus Christ. Alam niyo kung bakit 3 ang nakasulat sa Daniel? Kasi ang chapter 1 nangyayari na. Ang chapter 9 to 27, sa panahon ni Jesus Christ, nagbigay siya ng babala. Kasi mangyayari pa ito after 40 years from His crucifixion. No? Nang sinabi niya ito sa 31 AD, nangyayari sa 70 AD. Kung ano yung binibigay niyang warning, may kinalaman sa abomination of desolation. No? Yun yung nangyayari sa literal Israel. 2 abomination of desolation sa literal Israel. Pero mayroon pang 2 na natitira at hindi na ito mangyayari sa literal Israel. Mangyayari ito sa spiritual Israel. Kaya nga, 3 yan, no? Na nakasulat. 9:27, no? Sa Israel ito nangyayari, sa bansang Israel, ang abomination of desolation. No? Ang ikalawa, sa 11:31, sa spiritual Israel, sa pamamagitan ng sa pangunguna ng papacy, Dark Ages. Now, mayroon tayong topic niyan sa ika-3 nating topic. Itatopic ko yan, ang abomination of desolation sa Daniel 11:31, no? Na nangyayari sa Dark Ages. At ang ika-3 na final abomination na binigay ni Daniel ay ang chapter 12:11. Ito yung tinatawag, no, sa ating pag-aaral, papamamagatan ko itong the final abomination of desolation, no? During the great time of trouble. At ito yung mangyayari sa ating kapanahonan. Tunghayan ninyo ito kasi mangyayari ito in the future. Kaya nga ito yung binabanggit ni Jesus. Kapag makikita ninyo ang kasuklam-suklam na paninira na binabanggit, sinasalita ni Propeta Daniel, kailangan unawain ng bumabasa. At ito yung purpose ng ating pag-aaral, na kapag ating pag-aralan itong abomination of desolation na nakasulat ni Propeta Daniel, kailangan unawain ng bumabasa. At dito natin itutunghayan kasi isa-isahin natin ito. Kailangan maunawaan ninyo itong abomination of desolation. At kapag babasahin natin itong ito pa yung binabanggit ni Jesus, tandaan ninyo, yung binabanggit niyang desolation na binabanggit ni Jesus na nangyayari sa 70 AD, mayroong babala na binabanggit si Jesus Christ, paano sila tatakas. No? Ating titingnan ang Lucas 21:20. Sabi niya dito, when ye shall see Jerusalem compassed with armies, then you know that the desolation thereof is nigh. At alam ninyo, sa desolation na nangyayari ayon sa The Great Controversy sa writings ni Ellen G. White, may mga alagad ba na napapahamak nang lumusob ang mga Romano sa Jerusalem na nangyayari sa 70 AD? Mayroon pong 2 paglusob na nangyayari sa Jerusalem. Unang paglusob sa pangungunas ni Sestius Gallus, 66 AD. Nang lumusob si Sestius Gallus, siya yung general na nangunguna na kumukubkob sa Jerusalem. Ang nangyayari, nang itinayo nila yung flag, nakikita ng mga alagad ang tanda na binibigay ni Jesus Christ sa Lucas 21:20. Anong babala na binabanggit ni Jesus? When ye shall see Jerusalem compassed with armies, then you know that the desolation thereof is nigh. No? At ang nangyayari nang napaligiran na ni Sestius Gallus, pinasurinder niya. Alam niyo, inuunahan sila ng mga kasundaluhan ng mga Israelita. Si Sestius Gallus hindi eksperyensyado sa gera. Batang general siya bago pa siyang nagiging general. Hindi siya eksperyensyado sa digmaan. Ang kanilang supply, nilalagay nila sa kanilang likuran. Nagkakaroon ng pagkakataon ng mga Israelita na agaw ang kanilang supply. At nakikita ni Sestius na kapag lulusubin nila ang Jerusalem, magtagal ang gera, kung wala silang supply, maaaring matatalo sila. So, ang ginagawa ni Sestius Gallus, hindi pa panahon. We withdraw tayo. At alam ninyo, yung pag-withdraw ni Sestius Gallus, no? Iyon yung pagkakataon na ang lahat ng mga alagad ni Jesus, tumakas na sila. No? Habang nagwi-withdraw ang mga Romano, kasi kinubkob, nilagay ang flag ng Romano,
at nakikita ng mga alagad na ito yung tanda na binabanggit ni Jesus, kailangan na nilang tumakas kasi malapit na ang desolation, pero paano sila makatakas na nakapaligid ang mga sundalo? So wala silang pagkakataon. Nung ang hudyat ni Sisius Gallus na mag-withdraw sila, kasi hindi pa panahon na lulusubin nila ang Jerusalem, pag withdraw nila, ang mga alagad nagsisitakas lahat. At alam ninyo, ang mga Israelita, hinabol pa nila ang mga kasundaluhan na nag-withdraw, napatay pa nila ang mga iilang mga Romanong kasundaluhan. At akala nila, nagtatagumpay sila. Pero after 3 years and a half, bumalik uli ang isang general, kinubkob nila uli ang Jerusalem sa pangunguna ni General Titus. At kung inyong titingnan ang history, inyong makikita paano nadidesolate ang bansang ang mga Israelita na nilusob ito ni General Titus na general ng Romano. At mula noon sa 70 AD, nang kinubkob nila ang Jerusalem, pinasurrender ni Titus, pero hindi sumurrender ang mga Israelita, at nanawagan pa sila na lahat sila papasok sa Jerusalem sapagkat nang doon ang proteksyon ng Diyos sa Jerusalem, sapagkat ang siyudad ng Jerusalem bayan ng Diyos. Pero hindi nila alam ang presensya ng Diyos umalis na sa kanila. Ang mga alagad nakatakas na nang nilusob sila, minamasaker. At ang mga historian na nagsasabi nang nilusob nila ang mga Israelita sa 70 AD, yun yung panahon ng desolation, hanggang dumanak ang dugo hanggang talampakan. Bumaha mula sa Jerusalem, sinunog ang Jerusalem at maraming napatay, at mula noon nagiging alipin ang mga Israelita, nangangalat na sila sa buong mundo at wala na silang lugar na magiging lupain nila, at nakabalik lang sila kailan? 1948. No? Dahil yun yung parusa ng Panginoon sa kanila dahil sa abomination na kanilang ginagawa. No? Tandaan ninyo, ang ating topic, pag-aralan muna natin ang abomination, no? Para ating maintindihan. Kasi bago ang desolation, mayroong abomination. Kaya ito yung ating isa-isahin. Sa 70 AD, mayroong babala ang Panginoon. Kapag makikita ninyo ang Jerusalem na paligiran na ng mga kasundaluhan, malapit na ang pagkawasak. At yun yung panahon, tumakas ang mga alagad. Saan sila tumakas? Doon sa Bali ng Jordan, sa Macpila. Doon sila nakakita ng lugar, doon sila makatago at makapaninirahan na malayo sa pinsala na ginagawa ng mga Romano. Ngayong hapon, ating pag-aralan itong desolation, no? Kasi importante po na ating maintindihan ano ba itong abomination, kasi dalawa po ang ating dapat ditong maintindihan. Ano ba ang ibig sabihin ng abomination? No? Kasi kapag gagawin ng bayan ng Diyos ang kasuklam-suklam na mga bagay sa harapan niya, ang kasunod na mangyayari kapag hindi na makakayanan ng Diyos ang kasalanan na nagawa ng kanyang bayan, aalisin ng Panginoon ang kanyang proteksyon at sisirain niya ang bayan, ang kanyang bayan kung saan sila naninirahan. Kaya bago ang desolation, ating munang pag-aralan ang abomination. What is abomination? No? Sa Hebrew, mga kapatid, tinawag itong chikot, no? Chikot ang tawag dito. Galing sa Hebreo, disgusting ang meaning niya. That is filthy. Disgusting. That is filthy, especially idolatrous or an idol, no? Abominable filth, no? Detestable thing. Yun yung ibig sabihin niya, no? Yung bagay na karumal-dumal, no? Na nagawa, ang ibig sabihin, yung mga bagay na kasuklam-suklam, karumal-dumal sa harapan ng Panginoon, yun po ang ibig sabihin ng
abomination. At binabanggit dito yung pagiging disgusting, filthy, no? Idolatrous, worship of idol, abominable, filth, and detestable thing. Yun po ang meaning niya. So, ibig sabihin, ayaw ng Panginoon ang kanyang bayan, tinawag sila upang mag-separate sa sanlibutan, pero ang kanilang ginagawa, gumawa ng mga kasuklam-suklam, at ito po yung dahilan kung bakit wawasakin ng Panginoon ang kanilang bayan kung saan sila naninirahan. No? At ito pa, ito po sa Greek naman, dilogma, ang ibig sabihin nito. Ang dilogma, detestable, that is especially idolatry, no? Abomination, ito po ang ibig sabihin sa salitang Griego, no? Dilogma, bilogma, no? Yun yung sa Griego naman. Mula sa original ating titingnan, pero halos magkakatulad. Detestation, that is especially idolatry, no? Alam ninyo yung kinasusuklaman ng Panginoon, yung pagsamba sa Diyos-Diyusan. Magkakaroon ng ibang Diyos. Yan po yung mga abomination na binabanggit sa Biblia. So atin na nakikita mula sa salitang Hebro, mula sa salitang Griego ang abomination. Ano pa? Kung baga, ano bang meaning o kahulugan kung ating isa-summarize, at yan po ay detestable things against God. Yun yung mga kasuklam-suklam na nagawa ng kanyang bayan laban sa Diyos. Pangalawa, something unclean, desecrated before the Lord. Ano ba yung mga kasuklam-suklam? Yung mga marurumi, no? Hindi katanggap-tanggap na mga nagagawa ng kanyang bayan sa kanyang harapan. Pangatlo, something completely abhorrent in the sight of God, no? Yung mga hindi dapat niyang gagawin pero kanyang ginagawa. Pang-apat, mga kapatid, something completely sinful or rebellions before God. Yan po, yung mga bagay na completely sinful, rebellion before God. Ano pang mga rebellion? Yung ginagawa, hindi sinunod ang kanyang kautusan. Yan po ang ibig sabihin yan. Ikalima, mga kapatid, was used primarily toward immoral practices. Kapag ang kanyang bayan gumagawa ng mga immoral, katulad ng mga ginagawa ng mga taong walang Diyos. Ano bang mga immoral? Ang utos ng Diyos, moral. Kapag gumagawa ka ng immoral, nilabag mo ang kanyang kautusan, that is immoral. No? Kasi ang kautusan ng Diyos, may kinalaman sa moral yan. No? Was used primarily towards immoral practices, paganism, sacrifice to false God. No? Kaya nga, mamaya atin niyang isa-isahin. Demonic ritual practices before false God. No? Kaya nga, yun kapag gagawin ito ng kanyang bayan, doon nagagalit ang Panginoon sa kanila. Yun yung mga abomination, abominable things. Kapag maggagawa sila ng mga ritual practices sa mga sa harapan ng mga hindi totoong Diyos, karumal-dumal yan sa Panginoon. Ikasunod, yung was used primarily in reference to idol worship and idolatry. No? Kaya nga, yung mga abominable o abomination na binabanggit sa Biblia, ginagamit ito ng referensya sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, no? At sa pagkakaroon ng ibang Diyos. Kung baga, itong abomination, ang ibig sabihin yan, most offensive things to God. No? Yun yung mga bagay na napakalaking kasalanan na ating nagagawa sa harapan ng Diyos. No? Katulad ng mga mixed marriages na nangyayari sa panahon ni Noah, nung nagkakaroon ng pag-aasawa ang anak ng Diyos at ang anak ng tao, nagiging masama. No? Offensive yan sa harapan ng Panginoon. Most offensive things, katulad ng mixed marriages, wickedness, or perversion. Ano bang ibig sabihin ng perversion? Ang perversion, ito yon, alteration. Ang batas ng Diyos na nakasulat ay pinalitan ng ibang batas. Yan po ang ibig sabihin ng alteration of something from its original course. Meaning, no?
or state to distortion or corruption of what's the first intended. Ito yung kanyang kautusan at pinalitan ng ibang mga kautusan. That is alteration. Yan po distortion na perversion na binabanggit, no? Magkakaroon ng mga alteration or scandalous perversion of the law. Ayan, binabanggit ko. For example, mayroong utos ng Diyos, no? Papalitan ang kanyang utos na ibang kahulugan, ay yun po'y kasuklam-suklam sa kanyang harapan, no? Kaya yun yung sexual behavior or desire that is considered abnormal or unacceptable. For example, ginawa ng Panginoon sa original ay babae lang at lalaki, pero sa ating kapanahunan ngayon mayroon ng confused na mga gender. Hindi na nila alam kung sila'y lalaki o babae. That is alteration din, perversion yan sa harapan ng Panginoon. Abominable thing yan sa harapan ng Panginoon. For example, ito yung kasunod, no? This revolutionized idea about sexual perversion, yun binabanggit. Kaya nga, mayroong sulat din sa Apostol Pedro patungkol dito sa mga abomination. May kinalaman sa abomination. Ano dito? Ang abomination, tandaan ninyo sa Tagalog, kasuklam-suklam ang tawag niyan. Sapagkat sukat na sa nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hintil na lumakad sa kalibugan at sa mga masamang pita at mga paglalasing sa mga kalayawan at kayamuan at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Binabanggit talaga ni Apostol Pedro yung kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At alam ninyo, nakikita ako na lahat itong nakasulat sa Ten Commandments, kapag ipipervert natin, papalitan natin ng ibang kautusan, kasuklam-suklam yan sa Panginoon. No? At ano yung kasuklam-suklam na binabanggit ni Apostol Pedro? Yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, kasuklam-suklam sa Diyos yan. No? Pero sa ating kapanahunan ngayon, may mga religion na ay okay lang yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Hindi po yun pwede. Kasi binabanggit talaga ni Apostol Pedro, kung si Pedro ang inyong papa, no? Binabanggit ni Apostol Pedro na ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, kasuklam-suklam. No? Kaya nga, ang ibig sabihin ng abomination, mga kapatid, yun yung kasuklam-suklam na mga kasalanan na nagawa sa harapan ng Diyos. At kapag marami tayong nagawang kasuklam-suklam sa kanyang harapan, darating ang Panginoon na siya'y magbigay parusa. At yung parusa na gagawin ng Diyos, yan po'y ididisulit niya ang kanyang bayan na pinili. At yun po yung nangyayari sa Israel. Tandaan niyo, ang Israel ng Panginoon, dalawa. Mayroong literal Israel at mayroong spiritual Israel. Sa literal na Israel, dalawang desolation ang nangyayari. Unang desolation sa chapter 1 ng Daniel, ikalawang desolation sa chapter 9. Ngunit ang dalawang desolation, mga kapatid, sa chapter 11:31 nangyayari sa Dark Ages. Yun yung spiritual Israel. At ang ikalawang mangyayari sa spiritual Israel sa final desolation, mangyayari sa Sandilo. Abangan po ninyo yan kasi series itong ating topic. Nandyan pa tayo sa introduction. Nasa first video pa tayo. Ang ating kasunod na video, pag-aralan natin ang first desolation. Pag-aralan natin ang chapter 1 ng Daniel. Kasunod nating pag-aralan ang chapter 9. At ang ikatatlo, ang chapter 11. At ang ikaapat, ang chapter 12. No? Yun, isa-isahin natin yan. Na atin nang naintindihan ang abomination. Dito tayo sa desolation, mga kapatid. What is desolation? No? Ano itong pagkawasak? Kasi binabanggit ni Jesus, kapag makikita ninyo ang kasuklam-suklam na paninira, kapag makikita ninyo ang abomination of desolation, no, na binabanggit, sinasalita ni Propeta Daniel, kailangan unawain ang bumabasa. At ito yung purpose sa ating pag-aaral kasi gusto natin, no, inaral ko ito para ating maintindihan, ating mangunawaan. Ano itong mga bagay na binabanggit ni Jesus Christ?
No? Mahalaga po ito at kailangan po natin itong maintindihan. Ano po ang ibig sabihin ng desolation? Ang desolation po, mga kapatid, ito po yung meaning niya. Devastated, no? Lead west, no? Yung pag matinding pagkasira, magiging ilang, no? Kapag wawasakin niya ang lugar ng bayan ng Diyos, magiging sira ito, magiging ilang. Pagkatapos itong gagawin ng Diyos, katulad na nangyayari sa Jerusalem. Unang pagkawasak sa Jerusalem, nangyayari sa panahon ni Nabucodonosor. Nang lumusob ang Babylonia, anong nangyayari sa Israel? Nasira, pangalawa, nagiging ilang. Ikatatlo, mga kapatid, destroyed. No? Wawasakin niya ito, ruin. No? Halos magkakatulad lang ang meaning yan. Kaya nga, kapag mayroong kasuklam-suklam na nagawa ang bayan, kasunod na gagawin ng Panginoon ay ang paninira. Sisirain, gagamit ang Panginoon ng ibang bansa, lulusob sa lugar kung saan naroroon ang kanyang piniling bayan at sisirain niya ang kanilang bayan at sila'y gagawing alipin ng Panginoon. Kaya nga atin itong pag-aralan sapagkat ito'y nangyayari sa Israel, sa literal na Israel, no? Nangyayari sa panahon ni Nabucodonosor, sa chapter 1 ng Daniel, nangyayari sa 70 AD, no? At ating pag-aralan din ang spiritual Israel. Ang ikatatlo, nangyayari sa Dark Ages, at ang ikaapat na mangyayari iyan sa panahon ng Sandilo. Atin po itong isa-isahin sapagkat ito po'y binabanggit ko na ito po'y mahalaga. So there are abomination, mga kapatid, that cause desolation. Yan po ang ibig sabihin. Mayroon pong abomination, bago ang desolation, mayroon munang gagawin ang kanyang bayan na abomination. At itong abomination na kanilang magawa will cause desolation. No? No? Kaya nga, mayroong abomination that will lead to desolation. Now, ngayon ating pag-aralan ngayong hapon, kasi nasa part 1 pa lang tayo. Ano ba ang abominable things na gagawin ng mga makasalanan sa harapan ng Panginoon? Pinag-aralan ko ang 10 Commandments, mga kapatid. Pinag-aralan ko ang 10 utos. Kapag lalabagin pala itong 10 utos, no? Kapag ating lapastanganin, hindi susundin ang 10 utos, no? Mayroon po akong pag-aaral na ginagawa kasi kapag pag-aralan natin ang batas ng Diyos, mayroon pong 4 na mga kautusan, no? Ang lahat ng kautusan ng Panginoon, mayroon pong 613 na mga kautusan ng Diyos. Pero itong 613 niyang batas, nahahati lang yan sa 4, no? Mababasa natin sa Exodus, mababasa din natin sa Deuteronomy, no? Itong 4 niyang mga batas, mga kapatid, no, hinati ko ito sa 4 para ating maintindihan. Ang unang batas ng Diyos, tinatawag po ito na moral law. No, binabanggit ko na ito sa una kong mga video. Ikalawa, ang moral law, may kinalaman ito sa moral na kautusan. Ano bang ibig sabihin ng moral law? Malalaman mo sa batas na ito anong tama, anong mali, anong kasalanan, at ano ang hindi kasalanan. Anong ibig sabihin ng moral law? Nagbatas po ito ng Diyos na nagpakilala kung ano ang tama at kung ano ang mali. For example, sa 10 utos, sinabi ng Diyos, huwag kang magnakaw. Anong ibig sabihin noon? Sinabi ng utos na masama ang magnakaw, masama ang mangangalunya, masama ang pumatay, masama ang magsinungaling, masama ang mag-iimbot. Yan po'y tinatawag na moral law. Kapag lalabagin yung utos na yan, abomination yan sa harapan ng Panginoon. No? Kaya yun yung isa-isahin natin yan. Ikalawang batas ng Diyos, tinatawag na civil law. No? Ang moral law, saan natin mababasa? Exodus 20, yun yung utos na daliri mismo ng Diyos ang sumulat. No? Yung 2 tapyas na bato, sinulatan sa 10 utos, yun po yung tinatawag na moral law. No? At ang moral law, katulad po ito sa batas doon sa Garden ng Eden. 'Di ba? 2 kahoy
ang ginagawa ng Panginoon na batas doon sa Garden ng Eden na nilagay niya sa gitna. Lahat ng punong kahoy sa halamanan makakakain na mayroong kalayaan, maliban lang sa isa na nasa gitna. Nilagay din ng Panginoon doon ang kahoy ng buhay. Makain nila yon. Ipapakain ng Diyos para sila hindi mamamatay. Pero mayroong bawal doon sa gitna ng halamanan. Ano yon? Kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. No? Nung hindi pa nila kinain, hindi pa nila nilabag ang batas na yon, puro kabutihan ang kanilang mararanasan. Pero kapag lalabagin nila yung batas na yon, kakainin nila yon, pakialaman nila yon, ay ano yon? Magkakasala sila sa Diyos. Susumpain sila, mamamatay sila. At doon na nila maranasan ang kasamaan. Kaya nga ang pangalan ng punong kahoy niyon, kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Kasi nung hindi pa sila nagkakasala, hindi nila alam kung ano ang kasalanan, ang kasamaan, yung sumpa, hindi nila maranasan. Pero nung kinain nila, naranasan na nila ang magkasakit, mamatay, lahat ng malas naranasan nila. Kaya nga yung kahoy na yon, kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. At yung batas na yon may kinalaman sa moral law. Ganon din po ang Ten Commandments. No? At nang tinawag ng Panginoon ang Israel maging kanyang bayan, ang Diyos mismo ang namamahala. Ang tawag noon, theocratic form of government. Ang Diyos ang direktahang namamahala. Therefore, ang Diyos ang nagbibigay ng batas. At ang batas na binibigay ng Panginoon sa bansang Israel, hindi lang moral law. Binigay din sa kanila ang tinatawag na civil law. Mga kautusan, paano sila maghatol kung mayroong magkakasala. Na? Kaya nga, saan mababasa? Levitico 21 to 24. Chapter yan ha. Chapter 21, ang moral law, chapter 20. Chapter 21 to 24, yun yung civil law. Paano pamamahalaan ni Moses ang Israel sa pamamagitan ng kanyang mga kautosang sibil. At ang Diyos dito mamamahala kapag magkakasala ang Israel, ay paharapin sa hukuman, pagkatapos ang Diyos ang maghatol. No? Mamaya inyo yung maintindihan. Ikatatlo na batas ng Diyos tinatawag na ceremonial law. No? Kailangan atin itong maintindihan kasi nasa pundasyon tayo sa abomination. No? Hindi natin maintindihan ang abomination, kasuklam-suklam, kung hindi natin maintindihan ang batas. No? Kaya nga, dito tayo sa ikatatlo. Pero kapag mayroong magkakasala sa moral law, mayroong magkakasala sa civil law, mayroong solusyon. Ano ang solusyon? No? Kapag sila magkakasala sa mga batas na binibigay ng Diyos, mayroong solusyon, mayroong ikatatlong batas na ibinibigay ang Panginoon at tinatawag itong ceremonial law. Sa ceremonial law, kailangan nilang maghandog ng mga hayop para mapapatawad ang kanilang kasalanan. Ito po yung solusyon. Paano mapapatawad ng Diyos ang kanilang kasalanan. Kaya nga sa Old Testament, mayroong pagpatay ng mga tupa. Saan natin mababasa ang ceremonial law? Chapter 25 to Levitico 9. Chapter by chapter yan, ha? No? Tapos yung Exodus 25 to 32, pagkatapos Levitico 1 to chapter 9, yun, ganun karami ang mga ceremonial law. Kasi dinidetalye ng Panginoon paano lilinisin ang kanilang mga kasalanan sa ang seremonya na kanilang gagawin sa tabernakulo ng Diyos, sa santuario. Now, ang ikaapat na batas tinatawag na health laws, no? Batas may kinalaman sa kalusugan, mababasa natin yan sa Levitico 11 to chapter 15, no? Iniisa-isa ng Panginoon ang batas may kinalaman sa kalusugan at kailangan itong ipapraktis sa kanilang bayan. Nang ating pag-aralan itong mga batas ng Panginoon, ano ba ang mga batas na kapag lalabagin, kasuklam-suklam sa Panginoon, no? At dadako tayo sa isa-isahin natin ang Ten Commandments. Kasi sa civil law, no, unang atin nang natutunan, apat ito na mga batas, moral, civil, ceremonial, at saka kalusugan, no? Mapapansin ninyo, ayun nang naintindihan yung apat. Ngayon isa-isahin natin, no? Ano bang batas sa civil law na kapag magkakasala ang Israel, no? Batas civil ito, Kaya nga baka mayroong magsabi sa inyo, bakit kayong mga Adventist hindi ninyo pinatay yung lumalabag sa Sabat,
yung mga nangangalo niya, hindi niyo pinatay. Kasi hindi civil law ng Pilipinas yan. Hindi katulad ng Israel. Pag civil law ng Israel, ay kapag ano ang hatol ng kanilang bansa, ay hahatulan talaga nila ng death penalty. Ngayon ating titingnan ang civil law ng Israel. No, titingnan natin. No, anong mga kasalanan na kapag magkakasala sa harapan ng Diyos, kasuklam-suklam, at ang parusa ay kamatayan. No, tiningnan ko ang batas ng Diyos na mayroong death penalty sa civil law. Titingnan natin isa-isa. Kasi kapag atin itong maintindihan, ating maintindihan ano ang kasuklam-suklam na kasalanan laban sa Diyos. Atin po itong isa-isahin, no? Abominable things with death penalty, nilalagay ko. Ano yung una? Anong kasalanan na sa kanilang civil law sa Israel, kapag magkakasala, papatayin, pagkamatayan ang hatol? Una, ang pagsamba sa Diyos-Diyusan. Saan po natin mababasa? Kapag ang isang Israelita sumasamba sa Diyos-Diyusan, mahuli, mapapatunayan sa 2 o 3 sakrisy ang parusa kamatayan. Ating titingnan ang Exodo 22 verse 20. No? Nasa civil law na yan kasi ang civil law chapter 21 to 24. Natitingnan na sabi niya dito, yaong maghain ng anumang Diyos. Yaong maghain sa anumang Diyos. Ibig sabihin maghandog ng mga handog sa ibang Diyos maliban sa Diyos. Maliban sa Panginoon lamang ay lubos na papapatayin. No? Yung maghandog sa Diyos-Diyusan sa panahon ng mga Israelita, saan yan natin mababasa? Sa chapter 1 at sa chapter 20 verse 1 at saka 2, yung unang utos sa 10 utos. Ang unang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. No? Ano yung ikalawang utos? Huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Pinagbabawal ang paggawa ng rebulto. Na anumang kawangis sa lupa, sa langit, sa ilalim ng lupa, sa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa ng anumang kawangis, no? Pinagbabawal ng Panginoon na gagawin. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y Diyos na mapanibubuhuin, aking dinadalaw ang kasamaan hanggang sa ika-4 na generasyon. At pinagkitaan niya ng libo-libong kaawaan ang mga sumusunod sa kanyang utos. Yun yung una at ikalawang utos sa 10 utos. Pero kapag lalabagin yon, yung una at ikalawang utos, anong parusa ng Diyos? Malinaw dito sa kanilang civil law. Ito yung tinatawag, atin itong pinag-aralan kasi para malaman natin ano ang kasuklam-suklam na kasalanan sa harapan ng Diyos na ang pasya ng Diyos papatayin ang lumabag sa kanyang kautusan ayon sa kanilang civil law. Nababasa natin, Exodo 22:20, yaong maghain sa anumang Diyos. Maliit na litra yung Diyos. Maghain, maghandog sa ibang mga Diyos, maliban sa Panginoon lamang, ay lubos na papatayin. Nakalagay yan sa kanilang civil law. Ibig sabihin, iniingatan ng Panginoon ng bansang Israel na hindi sasamba sa mga Diyos-Diyusan. Napapansin ninyo yung lahat ng nagsamba sa Diyos-Diyusan nung bumaba si Moses, pinuksa ng Panginoon yon. Hindi yun nakarating sa promised land. Kasi kasuklam-suklam yun sa Panginoon na kanilang pinaglingkuran. No? Ating pinag-aralan ngayong hapon, mga kapatid, ang mga kasuklam-suklam na mga kasalanan sa harapan ng Panginoon. At kapag ikaw, bayan ng Diyos, gagawin mo ito, ay hahatulan ka ng Panginoon kahit bayan ka niya kapag gagawin mo ang mga bagay na ito. Katulad sa nangyayari sa Israel. So, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, mahigpit na ipinagbabawal ng Panginoon. No? Dito tayo sa ikalawa. Paglapastangan sa pangalan ng Panginoon mong Diyos. No? Paglapastangan sa pangalan ng Panginoon. Anong batas yan? Ika-3 batas yan. No? Hindi ko na nilagay yung 10 Commandments dito pero huwag mong gagamitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos ng walang kabuluhan. Yun yung nakasulat sa 10 utos. Sapagkat hindi aariing walang sala ang sinumang bumabanggit sa kanyang pangalan na walang kabuluhan. Yun yung nakalagay sa ika-3 utos, sa 10 utos. Pero kapag lalabagin ito, no,
ang paglapastangan sa pangalan ng Panginoon, saan natin mababasa na ang parusa, death penalty, o ang parusa ng Diyos sa sino mang lalabag sa batas na yan, kamatayan. Alam niyo, ako nalulungkot sa ating kapanahunan ngayon. Sabihin nila, wala na yung 10 Commandments. Alam niyo, pag titingnan ninyo ang record sa civil law ng Israel, sino mang lalabag sa 10 Commandments, ang parusa, kamatayan, death penalty. Kaya nga sa ating Pilipinas, mayroon ding mga death penalty, di ba? Pero ano ang mga kasalanan sa Biblia na kasuklam-suklam ng hatol ng Diyos? Kamatayan. Ang pagbanggit sa kaniyang pangalan na walang kabuluhan, ang parusa niyan, kamatayan. Saan natin mababasa? Levitico 24:15 to 16. No? At sabi ng Diyos kay Moses, salitain mo sa mga anak ni Israel, iyong sasabihin. No? Sino mang manungayaw sa kaniyang Diyos, manungayaw, ano bang ibig sabihin? Magsalita ng kalapastanganan sa kaniyang Diyos, ay magpapasan sa kaniyang sala. Sabi niya sa verse 16, at ang lumapastangan sa pangalan ng Panginoon ay papatayin na walang pagsala. No? Kapag lapastanganin mo ang pangalan ng Panginoon, anong hatol sa civil law ng Israel? Ang maglapastangan sa pangalan ng Panginoon, papatayin na walang sala. Kapag babanggitin mo ang pangalan ng Panginoon with reverence and respect, yun yung nakalagay sa civil law ng Israel. Kaya nga maingat sila. Hanggang sa ating kapanahunan ngayon, kapag babanggitin nila ang pangalan ng Panginoon ng mga Israelites, magalang sila. No, mayroong paggalang, no? Walang pagsalang, tuhanan siya ng buong babatuhin siya ng buong kapisanan, maging taga-ibang lupa o maging tubo sa lupain. No? Papatayin pagka lumapastangan sa pangalan ng Panginoon. So, anong parusa kapag maglapastangan sa pangalan? Kaya nga, saang batas yan? Sa 10 Commandments, 13 utos, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos ng walang kabuluhan. Sapagkat hindi aariing walang sala ng Diyos ang bumanggit sa kanyang pangalan na walang kabuluhan. Nakikita ko nga dito sa aking pag-aaral lahat yung 10 utos, walang utos dyan na hindi death penalty. Unang utos, ikalawang utos, ikatatlong utos, nakikita na natin. Kapag lalabagin, ang parusa ay kamatayan. Nakikita natin ang record sa Bible. Dito tayo sa ipaglapastangan sa pangalan ng Panginoon. Dito tayo sa ikatatlo. Yung paggawa sa araw ng Sabat. Di ba? Ano bang batas ng Panginoon? Ano bang ikaapat na utos? Sabi ng Panginoon, remember the Sabbath day to keep it holy. No? Sinong gumawa ng kabanalan? Ginawa na ng Diyos na banal. Sabi ng Panginoon, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. 6 na araw gagawin ang lahat na gawain, ngunit ang ika-7 araw, Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan, huwag kang gagawa ng anumang gawa. No? Ikaw ni ang iyong anak na lalaki, anak na babae, ang iyong baka, no? Taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong pintuan, sapagkat sa 6 na araw, ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, nagpahinga, at sa ika-7 araw, kanyang pinagpala at pinakabanal. No? Mapapansin ninyo, yun yung nakasulat sa 10 Commandments. No? Ang paggawa sa araw ng Sabat, anong parusa ng Diyos? Ito, titingnan natin sa Exodus 31, 13 to 17. Pero ginamit ko 15 lang. No? Kasi mahaba na masyado. Salitain mo rin sa mga anak ni Israel. Ito yung sabi ng Diyos kay Moses. Iyong sabihin, katotohanan, ipangilin ninyo ang aking mga Sabat, sapagkat isang tanda sa akin at sa inyo sa buong panahon ng inyong mga lahi, upang inyong makikilala na ako ang Panginoon nagpapabanal sa inyo. Sinong nagpapabanal sa atin? Ang Diyos. Sign ang kanyang Sabat. Binigay niya upang magiging tanda. Inyong ipangilin ang Sabat nga, sapagkat yaoy pangilin sa inyo sa bayan ng Diyos. Bawat lumapastangan, walang pagsalang, papatayin. No? Ang lumapastangan sa araw ng Sabat,
Anong hatol ng Diyos? Paglalabagin ng kanyang bayan, papatayin. No? Litra por litra yan. Sapagkat sino mang gagawa sa anumang gawa sa araw na yaon, ihihiwalay ang taong iyon sa kanyang bayan. Kapag magtatrabaho ang bayan ng Diyos sa araw ng Sabat, ihihiwalay. Anong ibig sabihin ng hiwalay? Hindi na kabilang ng kanyang bayan. Kasi ang tanda ng Diyos sa kanyang bayan ay ang kanyang Sabat. Kapag lalabagin ang hatol ng Diyos, papatayin. Yun yung mga kasuklam-suklam na kasalanan. No? Sabi ng Panginoon sa 15, 6 na araw na gagawin ang gawain. Datapwat ang 7 araw, Sabat, takdang kapahingahan. Pangilin sa Panginoon. Pangilin ha, no? Sino mang gagawa ng anumang gawa sa araw ng Sabat ay walang pagsalang papatayin. Nakalagay sa civil law ng Israel. Death penalty po yan. Kaya nga, lahat sa 10 utos, alam niyo yung unang tapyas na bato, pag-ibig sa Diyos yun. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Kasalanan natin yan sa Diyos. Hindi ka magkakasala sa mga tao. Huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Hindi ka magkakasala sa tao pero magkakasala ka sa Diyos. Huwag mong yuyukuran sila ni paglingkuran. Yun yung pag-ibig natin sa Diyos. Huwag mong gagamitin ang kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Ika-4, ipapangilin mo ang araw ng Sabat. Yun po yung summary sa love to God. Ang pinakadakilang utos sa kautusan ay ang pag-ibig sa Diyos ng buong lakas, ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong puso. Ito ang pinakauna at pinakadakilang utos. Kapag lalabagin, anong parusa ng Diyos? Papatayin ang lahat ng mga tao na lumabag sa kanyang moral law. No? Dito tayo sa ikalawa, mga kapatid. Kaya, at alam niyo kung gusto ninyong mayroong sample dyan na sa tala ng Deuteronomy, sa tala ng Bilang, yung mga lumalabag sa mayroong namulot ng kahoy kasi wala siyang namumulot siya ng kahoy kasi magluluto siya sa araw ng Sabat. Hinuli nila yon. Nasa Bilang 15 31 to 35, pagbabasahin ninyo yan. No? Nasa Bilang 15 yon. Babasahin ninyo yung buong Bilang 15. Mayroong namumulot ng kahoy sa araw ng Sabat. Hinuli ni Moses, dinala sa harapan. Nung nahuli ito, no, dinala sa harapan ng Panginoon, ang Panginoon ang nagpasya. Panginoon, mayroon kaming, sabi ni Moses sa Panginoon, mayroong tao na namumulot ng kahoy sa araw ng Sabat. Anong aming gagawin? Anong sabi ng Diyos? Dadalhin siya sa labas ng kampamento. Babatuhin siya ng buong kapisanan. No? At pinatay yung taong yun na namumulot ng kahoy sa araw ng Sabat. Sa civil law ng Israel po yun. Dito tayo sa ikalawang tapyas na bato. Yung paglapastangan sa magulang. Ano yung ikalimang utos sa 10 utos? Igalang mo ang iyong ama at ina. No? Sabi ng Panginoon at sino mang, ito yung pinakaunang utos sa ikalawang tapyas na bato, yung paggalang sa magulang. At ang pangako ng Panginoon, bibigyan niya ng mahabang buhay. Yung mga sumunod sa batas na yan, yung naggalang sa magulang. Pero kapag lalabagin ito, yung paglapastangan sa magulang, kapag hindi sumunod sa magulang ang mga anak, anong batas sa civil law ng Israel? Ito yung Levitico 20:7-9. Magpakabanal nga kayo at kayo'y maging banal sapagkat ako'y Panginoon ninyong Diyos. At iingatan ninyo ang aking mga palatuntunan at inyong isasagawa. Ako ang Panginoon, magpakabanal nga kayo. Bakit siya nagbigay ng utos? Para ang kanyang bayan magiging banal. Sapagkat bawat isa na lumalait sa kanyang ama o sa kanyang ina ay papatayin. At papatayin na walang pagsala. Kanyang nilalait ang kanyang ama o ang kanyang ina, mabubuo ang kanyang dugo sa kanya. No? Ang nakalagay sa batas, no? Sa civil law ng Israel, bawat isa na lumalait sa kanyang ama, binabastos ang kanyang ama,
nagsasalita ng hindi maganda. At kapag mapapatunayan ito sa 2 o 3 saksi, huhulihin ang anak na yon, tapos babatuhin sa kampamento. Ganon nila lilinisin ang hanay ng bansang Israel sa kapanahunan sa theocratic of form of government. No? Theocracy ang tawag ng pamamahala ng Diyos sa kapanahunan ni Moses. Ang Diyos mismo ang namamahala. Sino mang hindi sumunod sa batas na yan, ang hatol ay kamatayan. No? Kaya saan natin sabi niya dito pa, Exodo. Anong talata yun kanina? Levitico 20:7-9. Ikalawang talata, mababasa natin sa Exodo 21:17. Ang lumalait sa kanyang ama o sa kanyang ina, papataying walang pagsala. Litra por litra yan. Kaya mayroong paggalang sa magulang. Pero sa ating kapanahunan ngayon, epektibo pa ba kaya itong batas na yan? No? Ang mga anak ba natin ngayon magalang kaya? Kaya ito yung nakalagay sa Biblia. No? Death penalty sa kanilang sebelo. Sa 15, ang sumakit sa kanyang ama o sa kanyang ina o mananakit ay papatayin na walang pagsala. No, sa ating kapanahunan ngayon, hindi na nga pwedeng bubugbugin mo no? Kasi may batas na nagprotekta. Pero sa panahon ng Israel, sa panahon ni Moses, ito yung yun yung mga kasuklam-suklam. No? Lahat ng paglabag sa 10 utos ng Diyos, kung isa-summarize natin, kasuklam-suklam ito sa kanyang harapan. No? At dahil sa mga kasuklam-suklam na ito, nagdesisyon ang Panginoon na pupuksain niya ang kanyang bayan. Yun yung abomination of desolation. No? Kaya sana naintindihan ninyo Dito tayo sa 6 na utos ng Diyos. Kanina paglapastangan sa magulang, ano naman itong pagpatay? Sabi ang 6 na utos kasi huwag kang papatay. No? Ano naman ang parusa ng Panginoon sa mga pumapatay? Sabi niya dito ng Panginoon, sino mang pumatay ng sino man ay papatayin ang pumatay sa patutuo ng mga saksi. Mga saksi kasi hindi pwedeng magpapatutuo ang isang saksi. 2 o 3 saksi. Ang pumatay ng sino man, papatayin ang pumatay. Yun yung nakalagay. Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi lang niya pinagbabawal, huwag kang papatay. Yun yung sa kasulat sa moral law. Nang ginawa ng Diyos ang civil law, mas matindi. Kasi ang pumatay, anong parusa? Papatayin din. No? Hindi, kaya nga, yun ang pamamaraan ng pamamahala ng Diyos. Paano niya pinamamahalaan ang Israel nung sila'y tinawag mula sa pagkaalipin. No? Yun yung kasi tinatawag silang mga banal. Ang bayang banal, masunurin sa kautusan. Hindi sumuway, hindi lumalabag. Kasi ang lumalabag sa kautusan, kasuklam-suklam yan sa Panginoon. At marami sa ating kapanahunan ngayon ayaw sumunod sa 10 utos ng Diyos. No? Pwede kaya yan? Hindi yun pwede. Kasuklam-suklam yan sa Panginoon. No? Dito tayo sa 7 na utos. Ano yung 7 na utos? Huwag kang mangangalunya. Yung pangangalunya, kapag lalabagin, kapag mayroong mangangalunya, ano ang parusa ng Diyos sa kanilang civil law? No? Punishment for sexual immorality. Mababasa natin sa Levitico 20 verse 10. Ang lalaki na mangangalunya sa asawa ng iba, no? Sa makatuwid bagay yaong mangangalunya sa asawa ng kanyang kapwa ay papatayin na walang pagsala ang mangangalunya, no? At napakalunya. Yun yung lahat ng mga ngalunya na lalaki, no? Sa mga asawa ng iba, kapag mahuli, papatayin. Kaya nga sa panahon ni Jesus, hinuli si Mary. No? Sabi ni ng mga tao, ang babaeng ito nahuli sa akto ng pangangalunya at ayon sa batas ni Moses, babatuhin siya. Pero alam ninyo, si Jesus, anong sabi ni Jesus? Anong ginawa niya kay Mary? Sinabi ba niya na wag?
Kasi kasalanan talaga yon. Mamatay dapat si Mary. Pero ang ginawa nila, hindi patas. Bakit hindi patas? Kaya hindi po pinahintulot ng Panginoon na papatayin si Mary. Ang lalaki hindi hinuli. Babae lang, kaya hindi patas na ginawa nila. Kaya ang ginawa ng Diyos, niligtas niya si Mary. No? Umupo ang Panginoon, sumulat siya sa buhangin. At sa sulat ni Ellen G. White, anong sinulat ni Jesus sa buhangin? Yung lahat na nag-akusa mula sa pinakamalaking kasalanan, sinulat ng Panginoon doon sa buhangin. Anong sabi ni Jesus? Sino yung nag-iisip na walang kasalanan ang unang bumato? Ay makasalanan din pala sila. Umalis. Lahat ng nagkakasala ng malaking kasalanan, umalis. Isa-isa hanggang sa pinakamaliit. Sabi ni Jesus kay Mary, no? Babae, mayroon bang naghusga? Bumato sa iyo. Sabi ni Mary, wala, Panginoon. No? Ako man ay hindi din hahatol. Binigyan siya ng second chance. So sa second chance, binago na ni Mary ang kanyang buhay. Hindi din iniligtas siya ng Panginoon dahil bias, kasi silo yon, kasi kasabwat nila yung lalaki. No? Kaya dapat yon, dalawa silang papatayin. No? Kaya ano yon? Violation din yung kanilang ginagawa. Sa verse 11, at ang lalaking sumiping sa asawa ng kanyang ama, kasalanan din yon. No? At kahubaran sa kanyang ama ang kanyang inilitaw. Kapwa sila papatayin ng walang pagsala, mabububo ang dugo nila sa kanila. No? Kasi ang mga ama nila dati, maraming mga asawa, kapag mayroong anak yung lalaki, tapos gagalawin ang asawa ng kanyang ama ng mga bata, papatayin pareho yun. No? Kung ang isang lalaki sumiping sa kanyang manugang, kapwa sila papatayin. Ito yung mga death penalty. Sila'y gagawa ng mahahalay, mabububo ang dugo sa kanila. No? At kung ang lalaki sumiping sa kapwa lalaki, nangyayari na rin sa yung death penalty po yun sa Bible. No? Yung gay marriages, bawal po yan sa Bible. No? Kung ang isang lalaki sumiping sa kapwa lalaki, gaya ng pagsiping sa babae, kapwa sila nagkakasala, karumal-dumal. Abomination ito sa Panginoon. Sila'y papatayin, walang pagsala, mabububo ang kanilang dugo sa kanila. Kaya nga ang ginawa ng Panginoon sa Sodoma at Gomora, pinaulanan ng apoy, kasi kasalanan yan. No? Yan, nakikita na natin yung mga batas sa Old Testament na mayroong death penalty. No? Kapag pag-aralan natin kasi yung abomination, ating isa-isahin yung mga kasalanan. Ano ba ang abominable things sa harapan ng Panginoon? At alam niyo, natuklasan ko sa aking pag-aaral, lahat ng paglabag sa 10 utos ng Panginoon, kasuklam-suklam yon sa Panginoon. No? Yun po yung standard of righteousness. Kaya nga ang paglabag sa 10 utos, malaking kasalanan yan. Ang parusa sa civil law ang tawag ko dyan, ha? Ang tamang katawagan yan, hindi yan sa batas sibil ng Israel. Ang parusa nila, death penalty. Sa batas din natin, meron tayong death penalty. Naka-specify kung ano yung Pero minsan, naamindahan, minsan ibabalik, minsan inamindahan. Pero sa Bible, talaga? Death penalty. Kaya yun yung, At sa, sa Deuteronomy 22:22, kung ang isang lalaki masumpungan, sumiping sa isang babaeng may asawa, pangangalo niya ito, kapwa nga sila papatayin. No? Kung ang isang lalaki sumiping, no, sa isang babaeng may asawa, kapwa sila papatayin. Ang lalaki na sumiping sa babae, no, at ang babae gayon, aalisin ang kasamaan sa Israel. Kasamaan yon, kasuklam-suklam yon sa Panginoon. Kaya nga ito yung mga kasalanan na gusto ng Panginoon na aalisin. No? At kapag patong-patong na nagawa ng Israel, no, ay magdesisyon ang Panginoon, ididisulit niya ang kanyang bayan. At yun nangyayari sa Israel. 2 times nangyayari ang desolation sa bansang Israel dahil sa kasalanan na kanilang nagawa. No? Kaya nga yun yung paraan ng ating pag-aaral, iniisa-isa natin para maintindihan ninyo. Ano yung abomination? Ito yung mga abomination. Lahat ng paglabag sa 10 utos, no,
Kapag lalabagin ito, kasalanan ito, at ang batas, sibil ng Israel, sinabi ng Diyos, papatayin. Ang Diyos po dito ang nagsasabi, ha? Hindi si Moses. Kasi batas po ito na binibigay ng Panginoon sa bansang Israel. No? At ito po tinatawag na civil law. Dito tayo. Sabi niya, may ito pang batas na binabanggit. Levitico 20 uli. 14 to 16. No? At kung ang isang lalaki na mag-asawa sa isang babae, no? At sa kanyang ina, ang isang lalaki, asawahin niya yung kanyang ina, ay kasamaan, susunugin sa apoy, kapwa siya at sila. No? Yung anak, asawahin niya yung kanyang ina, mas matindi ito, susunugin sila sa apoy. No? Kasuklam-suklam ito sa Panginoon upang huwag magkakaroon ng kasamaan sa inyo. Masama ito sa tingin ng Panginoon. At kung ang isang lalaki ay makikiapid sa hayop, no? At natin ang napapanood ngayon, mayroon ng, alam niyo yung kasalanan sa panahon ni Noe, tinatawag na algamation na kasalanan. Ang hayop, hindi magkapariho ang lahi, pinaghalo nila. At nanganganak sila, nagiging giant. Kaya nga, mayroon sa ating ngayon, yung tiger at lion, pinaghalo ang kanilang similya, nagiging giant, na hindi mo nag-combine yung kanyang mukha na may tawag yun yung lion at tiger. Yung eel at salmon pinaghalo, nagkakaroon ng mga giant salmon. Yun yung amalgamation na nangyayari, na yun yung kasalanan sa kapanahunan ni Noe. Kasi ang creation ng Panginoon mamamard, no? Kaya nalilimutan ko yung term na yung ang similya ng hayop ihahalo sa similya ng tao, magkakaanak. Mayroon akong napapanood sa YouTube. Nakipag-sex siya sa baboy, tapos nanganganak yung baboy ay ang mukha baboy, no, pero ang kamay mga tao, pero namatay yun. No? Kaya yun ang ginagawa ngayon, maraming experiment pero sa Bible bawal yon. Kung ang isang lalaki makikiapid sa hayop, papatayin ng walang sala, papatayin din ninyo ang hayop. Yun yung batas na ginagawa ng Diyos, no? Ito yung mga kasuklam-suklam. Kung ang isang babae lumapit sa alinmang hayop at pasiping, ay papatayin mo ang babae at ang hayop. Sila'y papatayin na walang pagsala, bobo-bobo ang kanilang dugo sa kanila. Yun yung mga batas ng kamatayan na yun nasa ikapito pa lang tayo. Dito tayo sa pangangalunya, yan sinama na natin yung pakikiapid sa mga hayop. Pagnanakaw. Dito tayo sa pagnanakaw. Kapag magnanakaw, no, ang parusa din kamatayan. Dito. Kung ang sino man makakasumpungan ng nagnakaw ng sino man, no, sa kanyang mga kapatid, parang kidnap ito Kasi pagnakaw sa kanyang mga kapatid. So kapatid niya ang ninakaw niya. O mga bagay din siguro, pwede din, no? Ang sino man nasumpungan, nagnanakaw ng sino man sa kanyang mga kapatid, sa mga anak ni Israel, at sa kanyang inalipin siya, ipinagbili siya, kidnap nga ito, no? Kung sino yung nagnakaw ng anak tapos inalipin at pinagbili siya, ang magnanakaw ngang yaon ay papatayin. Magnanakaw pa rin ang tawag niyan, no? Ang kidnap, no, kinikidnap mo yung anak ng iyong kasamahang Israel o alipin, tapos inalipin mo, pinagbili mo, pagnanakaw pa rin ang tawag sa Biblia, ay sabi niya, ang magnanakaw ngang yaon ay papatayin. So may batas din sa death penalty ang pagnanakaw. Gayon mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo. Sabi ng Panginoon yan kay Moses. So ito yung mga civil law na pinapanday o binibigay ng Diyos sa bansang Israel. No? Kung baga itong theocratic government ng Panginoon, no, ay ang Diyos ang namamahala.
At ang pasya ng Diyos kapag ganitong uri ng kasalanan ay papatayin. Napapansin ba ninyo, anong batas sa Biblia ang may parusang kamatayan? Lahat nasa Ten Commandments. No? At halos lahat, mayroon iba doon, yung pakipagsik sa hayop, pakipagsik sa kapwa lalaki, no? Pero mas karumal-dumal yon, no? Sobra pa sa kalapastanganan na ginawa sa Ten Commandments. Dito tayo sa ikasiyam na utos. Ang ikawalo kasi pagnanakaw. Dito tayo sa ikasiyam. Yung pagsinungaling, huwag kang magsaksi ng kasinungalingan laban sa iyong kapwa. Yung pagsinungaling, huwag kang magsinungaling laban sa iyong kapwa. No? At dito, ito yung batas. Deuteronomy 19:16 to 18. Anong sabi dito? Kung ang isang sinungaling na saksi, kaya nga, ang mga magsinungaling, di ba? Mga saksi yun na sinungaling. Kung ang isang sinungaling na saksi ay tumindig laban sa kanino man upang sumaksi laban sa kanyang, no? Sa isang masamang gawa, dalawang tao ay pag-uusapin, tatayo sa harap ng Panginoon, sa harap ng saserdote, at magiging hukom sa mga araw na yaon. At siyasatin, masikap ng mga hukom. At narito, kung ang saksi ay saksing sinungaling, no? At sumaksi ng kasinungalingan laban sa kanyang kapatid, no? Kaya sa verse 19, anong sabi? At gagawin mo nga sa kanya na gaya ng kanyang iniisip gawin sa kanyang kapatid. Gayon, aalisin ang kasamaan sa gitna mo. So, ganun din ang kaparusahan. Sabi ng Panginoon, aalisin mo ang sinungaling na saksi sa gitna mo. Anong ibig sabihin? Pag aalisin, papatayin po yan. No? So, 20, maririnig niyaong mga natitira. Matatakot, hindi na sila magkakamit pa ng gayong kasamaan sa gitna mo. At ang iyong matay huwag mahabag. Sabi ng Panginoon sa sinungaling na saksi. Buhay kung buhay, mata kung mata, ngipin kung ngipin, kamay kung kamay, paa kung paa. Kaya nga, kung magkakasala sa hukuman ng bansang Israel, huwag kang mahabag. Alisin mo ang kasamaan. Yun po'y kasuklam-suklam. No? Pero nung nagiging masama ang Israel, no, ang mga hari ang gumawa ng kasamaan, yun yung sa sunod nating pag-aaral. Yun po yung panahon na nagdesisyon ang Panginoon, dissolution. No? Wawasakin na ng Panginoon ang teritoryo ng kanyang piniling bayan. So, yun po yung natin. Dito tayo sa ika-10. Malapit na tayong matapos. Dito tayo sa ika-10, yung pag-iimbot. No? Ang pag-iimbot, iba sa inggit. Ang pag-inggit, bumili ng sasakyan, bumili ng TV, bumili ng gamit, nainggit ka, bumili ka din, pero pera mo. Ang pag-iimbot, iba. Mayroong lupa, ang iyong kapatid, gusto mo yung kanyang lupa, magiging iyo. Yung kanyang damit, yung kanyang asawa, gusto mo magiging iyo. No? Yung pag-aari ng iyong kapwa, magiging iyo, pag-iimbot yan. At yun po'y, kapag lalabagin ito, kasuklam-suklam ang batas kamatayan. Dito. At kahit sa New Testament, no? At mayroon po ditong tala sa aklat ng gawa. No, nang nagpasimula sa gawain ang mga alagad, may mga iilang mga mananampalataya na nangako sa mga apostoles, ibibinta namin ang aming bahay, itutulong namin sa gawain. Yung iba, lupa. No? Yung iba, mga pag-aari, dinala nila sa paanan ng mga alagad para mayroong gagamitin sa pangangaral ng mga alagad. Pero mayroon dito sa chapter 5, isang mag-asawa, ang pangalan ay si Ananias at si Sapphira. Si Ananias yung lalaki, si Sapphira yung babae. Nagkakasundo itong mag-asawa na ibinta nila yung lupa. Itulong nila sa gawain. Pero nung nabinta na nila yung lupa, nakita nila yung halaga, nang hinanayang sila. No? At alam niyo yung kanilang ginawa, hindi nila binigay sa mga alagad lahat. Ang ibang bahagi, itinira nila doon sa bahay. At ito yung nangyayari sa chapter 5 verse 1, no? Hanggang 4. Sabi dito, datapwat isang lalaki na tinatawag na Ananias kasama ang kanyang asawang si Sapphira ay nagbili ng isang pag-aari, no? Nagbili ng lupa. Sabi na dito,
At iniligid nga ang isang bahagi ng halaga. So, hindi nila binigay lahat. Nang nalalaman din ito ng kanyang asawa na si Sapphira. Dinala ang isang bahagi, inilagay sa paanan ng mga apostol. Sa verse 3, datapwat sinabi ni Pedro. Nung tinanggap na ni Pedro, nalalaman ni Pedro na nagsinungaling. Ito si Ananias. Sabi, datapwat sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo, upang maglingid ng isang bahagi sa halaga ng lupa, nang yaoy pinagbili pa? Hindi baga yaoy mananatiling iyong sarili? Sabi niya dito, at nung may pagbili na, hindi baga nasa iyo ang kapangyarihan? Ano't iniisip mo ang mga bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao kundi sa Diyos. No? Sa verse 5, at narinig ni Ananias ang mga salitang ito na handusay at nalagot ang kanyang hininga. Nalagot ang hininga. At sinidlan ng malaking takot ang lahat ng mga nakakarinig dito. At nagsisitindig ang mga kabinataan at siya'y binalot at kanilang dinala sa labas at inilibing. No? At may 3 oras ang nakaraan ng kanyang asawa ay nalalaman ang nangyayari, pumasok at sinasabi sa kanya ni Pedro, sabihin mo nga sa akin, kung ipinagbili ninyo ang gayon ang lupa. At sinasabi niya, oo, sa gayon. No? Datapwat sinabi sa kanya ni Pedro, bakit kayo'y nagkakasundo upang tuksuhin ang Espiritu ng Panginoon? Narito na nga sa pintuan ang mga paa na nagsisilibing sa iyong asawa at kanilang dinalhan ka, dadalhin ka sa labas. At pagdakay na handusay sa paanan niya ang babae, si Sapphira, nalagot ang hininga at nagsipasok ang kabinataan, nagsumpungan, siya'y patay. At siya'y kanilang inilabas, inilibing siya sa siping ng kanyang asawa. At sisidlan ng malaking takot ang buong iglesia at ang lahat na nakakarinig sa mga bagay na ito. New Testament na ito, ha? Pero ang parusa ng Diyos, no? Kasi nagkakasala sila laban sa Espiritu, ang kasalanan laban sa Espiritu, walang kapatawaran. At iyon po ang nangyayari sa kasalanan ni Ananias at si Sapphira. Anong kasalanan ni Ananias at si Sapphira? Nandoon yung pagsinungaling. Nandoon yung pag nanakaw. Kasi hindi na kanila, ninakaw nila. Nandoon yung pag-iimbot. Ano yung pag-iimbot? Ang bagay na hindi na sa kanila, tapos gusto mong magiging iyon, yun po'y pag-iimbot. 3 pong kasalanan na nagawa ni Ananias at si Sapphira. Nandoon yung pagsinungaling, nandoon yung pagnanakaw, 3 yung pag-iimbot. So, lahat ng batas sa 10 Commandments, ating nakikita ngayong hapon, na lahat paglalabagin ito po'y kasuklam-suklam. At kapag kasuklam-suklam ang isang kasalanan, ang kaparusahan ay kamatayan. No? Atin po itong pinag-aralan, no, sa aking pagtuturo, dinidetalye ko mga kapatid. Kapag pag-aralan natin ang kasuklam-suklam na paninira na binabanggit ni Propeta Daniel, atin mo nang pag-aralan yung kasuklam-suklam. At ano yung mga bagay na kasuklam-suklam? Kapag lalabagin ang 10 Commandments, ang parusa ng Diyos sa 7 law ng Israel, ang lahat ng lumalabag sa 10 Commandments, ang parusa ay kamatayan. Alam niyo sa ating kapanahunan ngayon, maraming mga mangangaral, sabi nila, wala na yung 10 Commandments, binabastos ang utos ng Diyos. Uy, matatakot kayo. Kasi lahat ng lumabag sa 10 Commandments, ayon sa ating nababasa, ang judgment ng Panginoon, ang parusa ng Diyos. Kasi sa theocratic ang kanyang pamamahala. No? Theocracy ang kanyang pamamahala. At ano ang parusa ng Panginoon? Lahat ng 10 utos nating iniisa-isa, ang parusa ay kamatayan. No? Kaya hindi po totoo, wala na yung 10 Commandments. Anong sabi ni Jesus? Hanggang mawala ang langit at lupa, tuldok ni kudlit, hindi mawawala sa kautusan. Saan natin mababasa? Mateo 5:17 to 19. No? Sino yung magtuturo sa verse 19? Tatawaging dakila sa
kaharian ng Diyos. Sino yung lumabag at magturo ng ganon, tatawaging kaliit-liitan. So, atin nang naisa-isa. So, there are abominations, mga kapatid, that cause desolation. Mayroong mga abomination sa Biblia that will lead to desolation. No? Kaya nga, dahil sa kasalanan ito na kanilang nagagawa, no? Ito yung pinakahuling talata. At ating pag-aralan sa susunod sa part 2 ano ang kasalanan ng Israel? Ang bansang Israel. Bakit naranasan nila ang desolation? Ano ang kasalanan? Atin mo nang pinag-aralan ngayon sa part 1, ano yung desolation? No? Ano yung hindi desolation? Ano yung abomination? No? Ano ba yung kasuklam-suklam na kasalanan laban sa Diyos na ang parusa ng Diyos papatayin ang nagkakasala? Ating iniisa-isa. Lahat sa 10 utos paglalabagin ng tao. No? Ang parusa ng Diyos, kamatayan ayon sa 7 law ng Old Testament. No? At ito yung kasalanan ng Israel na kanilang gagawa bago natin pag-aralan ang chapter 2. Sabi ni Jeremiah 44:22 to 23, "So shall the Lord could no longer bear." No? Dahil sa kasalanan ng Israel, hindi na niya kayang dalhin ang kanilang kasalanan. "Because of the evil of your doing and because of the abomination which ye have committed, therefore is your land a desolation." Ito yung pasya ng Panginoon. Hindi ko na kayang pasanin ang inyong kasalanan. No? Tinawag ko kayo upang kayo'y magiging banal, pero pinili ninyo ang kasamaan, ang kasalanan. Kaya ang desisyon ng Panginoon, therefore is your land a desolation. Kaya nga, sa Biblia, mayroong tinatawag na abomination of desolation. Bago ang desolation, abomination muna. At ngayong hapon, natutunan natin ang abominable things. No? Ano yung detestable thing? No? Ano yung kasalanan na hindi niya kayang patawarin? Ang lahat na nagkakasala, papatayin niya. Therefore, no, is your land a desolation, an astonishment, and a curse without an inhabitant. Magiging desolation, magiging laid waste, no? Magiging ilang ang kanilang bansa, no? As at this day. Sabi niya, "Because ye have burned incense and become ye have sinned against the Lord." Kasi hinandog nila ang kanilang mga anak sa mga Diyos-Diyosan. Naghandog sila ng mga insenso sa ibang mga Diyos-Diyosan. Sabi niya, "Because of ye have burned incense and because ye have sinned against the Lord and have not obeyed the voice of the Lord nor walk in His law." Binabanggit niya dito yung kanyang kautusan, yung 10 utos. "Nor in His statutes," no, sa 7 law, "nor in His testimonies. Therefore, this evil is happened unto you at this day." Bakit nagkakaroon ng abomination of desolation sa bansang Israel? Dahil sa kasuklam-suklam na kasalanan na kanilang nagawa. At hindi na kayang dadalhin ng Diyos ang kanilang kasalanan. At pinahintulot ng kanyang bayan maalipin sa ibang bansa. So, nasa part 1 pa lang tayo. Dito magtatapos ang ating pag-aaral, mga kapatid. No? Sana hindi ko ito ituloy-tuloy kasi hindi ninyo kaya maintindihan ang kapag itutuloy-tuloy ko. Puputulin muna natin at abangan ninyo ang part 2. Kasi kung mayroon kayong natutunan sa part 1 natin sa abomination of desolation, part 2 ating pag-aralan, ano ang mabigat na kasalanan ng Israel, paano nila nilalabag ang 10 Commandments, isa-isahin po natin yan. At abangan ninyo yan kasi sa topic natin, 5 topic po ito, mga kapatid, mayroon kayong matutunan sa topic natin. Kasi mangyayari ang desolation, final desolation sa panahon ng sandilo at hindi na po ito magtatagal. Manalangin po tayo, mga kapatid, bago tayo magtatapos at ipanalangin ko kayo. Dakila naming Diyos, marami pong salamat, Amang Banal. Nagawa na namin uli ang panibagong series nasa video 1 o part 1, Panginoon, ng aming pag-aaral. Basbasan mo, Panginoon, ang bidyong ito. Naway mapapanood ito ng marami. Magbigay leksyon, magbigay babala
Ano ang mga kasuklam-suklam na kasalanan sa inyong harapan na hindi namin dapat gagawin? Anong dapat namin gagawin sa aming kapanahunan kung di ang sumunod sa inyong kautusan sapagkat ito ang inyong kalooban? Sapagkat sa pagsunod sa inyong kautusan, dito kami magiging banal sa inyong harapan. Umaasa kami, Panginoon, na inyong pagpapalain ang bidyong ito. Dadalhin mo ito sa lahat ng mga tao na kailangang matuto sa inyong mga aral. Umaasa kami na inyong sa aral na ito, pagpapalain ninyo ang lahat na manunood. Salamat, Amang Banal, sa pagdinig nyo sa aming dalangin. Salamat na nagagamit ninyo uli kami sa muling pagkakataon sa inyong gawain. Ito po'y aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.